Alam nyo ba na ang high blood pressure o hypertension ang pangunahing dahilan ng maraming kasawian sa buong sanlibutan kaysa sa ibang mga karamdaman? Bakit kaya ito rin ang pangunahing karamdaman ng ating mga katandaan? Maaari kaya itong maiwasan? Maaari kaya itong magamot? O maaari ba kaya itong makontrol? Ano kaya ang maaari nating gawin? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula ang Usapang Senior. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang magandang umaga po ang aking pinaabot sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong paggising? Kumusta po ang inyong breakfast? Kumusta po ang inyong puso? Kumusta po inyong pakiramdam? At ngayon ay panibagong araw, panibagong aral at panibagong pag-asa sa ating lahat. Welcome po sa program na Simula ang Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, 71 years old, ang inyong kaibigan at kasama niyong tatalakay ng mga usapin o mga bagay-bagay tungkol sa old age. Kaya bagamat ang ating programa ay ating dinedicate sa ating mga senior citizen, ito po ay para po sa lahat, para po sa buong pamilya, sa inyong pamayanan o sa buong mundo. At pag-uusapan natin kahit po ano pang inyong ginagawa o nasaan kayo ngayon, kung kayo ay nasa lansangan o kayo nasa bahay o sa inyong gawain, samahan po ninyo ang programang ito sapagkat ito ay magandang kasama at maganda ring kaibigan. Kaya nais ko pong i-welcome kayong lahat. Ngayon po ay patuloy kong babatiin ang aking mga taga-subaybay na patuloy na sumusuporta, mga nananalangin sa amin, ang maraming mga pampalakas ng kalooban na inyong pinadadala sa amin. Marami pong salamat. Dahil po sa inyo ay patuloy kami ring sumisigla at patuloy kaming magiging kasama nyo, no, sa himpapawid. Nais kong batiin, of course, ang ating palaging binabati doon sa kabilang
ibayong dagat o ibayong dagat o overseas. At ayan po yung ating mga kaibigan at mga kapatid sa International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois. Kumusta po kayo? Anumang oras dyan, kayo po ay binabati ko kayo na isang masayang araw. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church. Gayon din po yun sa Chicago, Illinois. Kayo po ay laging nasa aming mga isipan kaya lagi rin kaming nagkakaroon ng inspirasyon para dalhin ang ating programang ito. At gayon din nais kong batiin ang aking kapatid na si Pastor Sam at Reyna Barrios and family, of course. Happy New Year sa inyo. Gayon din ang Morning View Seventh-day Adventist Church, no? At dito sa Morning View Seventh-day Adventist, meron din dito Morning View, yung grupo po ng mga senior citizen. Meron ditong association din at lagi silang masisigla. Welcome everyone, yung Charobics team. Okay, welcome. At alam ko lagi kayong nakikinig. At higit sa lahat, nais ko ring batiin ang ating buong federation ng Senior Citizens Association sa buong Silang Cavite. At welcome po kayo lahat mga president from 64 barangays dito sa municipality ng Silang. At gayon din, nais ko ring batiin ang ating patuloy na mga lagi ko yung ka-text at mga kausap, no? Lalo na yan si Leovi Cabañez, kumusta? At si Rebecca Ibora, kasama rin si Leti Sampang from Santa Rosa Hills Subdivision. Welcome po. At gayon din, nais kong namin ko isama ngayon, no? Alam ko naman kahit hindi ko kayo banggitin ay lagi kayong sumusubaybay, no? Sapagkat alam ko ay bahagi tayo na ating diba? Senior Association. Ang AU Adventist University of the Philippines International Church, nandiyan po may mga tayo dyan na Senior Association. Welcome po sa ating program. Kaya alam ko na excited na kayo kasi ang pag-uusapan natin sa itong high blood pressure or your hypertension. Siguro, alam ko marami na tayong kaalaman tungkol dyan, no? Pero maganda na rin yung, kumbaga sa ay magpapaalala sa atin at may karagdagan rin tayong kaalaman na matututunan sana. Kaya dyan lang po kayo. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang simula, ang Usapang Senior. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Ikaw ang simula, anong saya. Nagbabalik po ang programang Simula, ang Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios, 71 years old, ang inyong kaibigan, ang inyong kasama pag pinag-usapan ng mga tungkol sa mga senior citizen. At tandaan po natin, ito ay ang programang ito ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo. At alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa 89.1 FM AWR. Okay? At nais ko pong banggitin na ang ating programa ay bukas ang aming mga linya para po sa inyong mga saloobin, sa inyong mga komento, sa inyong mga suggestions, sa inyong mga requests, lalo na yung mga prayer, pagbati, open po, no? At amin pong iti-treasure yan kapag kayo ay mag-text o mag-call sa amin. Na ang amin pong mga linya ay 0917-1742-777. Gayon din ang 0918
0917-891. Okay, huwag po kayo magatubiling mag-text o tumawag sa amin. Hintayin po namin ang inyong mga mensahe. Ngayon po, kailan po ba ninyo huling na-check ang inyong BP or blood pressure? Mahalaga po yan, lalo na sa mga nagkakaedad. Dapat po yan ay nasusubaybayan natin, no? Kasi kaya pag nagpapa-check up tayo, lagi yan ang inuuna ng ating mga doktor, no? Ng ating mga manggagamot. Laging yung basic kasi yan, no? At alam ba natin na ano ba ang normal blood pressure according to the standard universally 120/80 to hanggang 1 ayun na normal, no? Ibig sabihin 120/80, no? Pero kung minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na pre-hypertension na yan, yung pag sumobra na sa 120, basta tumaas sa 120/1 hanggang 129 o 130/89, ayan. Pero po, wag po ninyo rin paabutan ng 130 at saka 89 kasi ibig po sabihin niyan, nasa borderline na pwede na kayong na rin kayo, prone na rin kayo for yan, yung mga sakit sa puso, heart attack. Kaya ang normal po, yung top number na yon, yung 120, yung pinatawag na systolic. Okay, narinig na po ba ninyo yon? Systolic. Ayun po yung heartbeat, no? Yun po yung rhythm ng tibok ng puso. At yung diastolic over, ayun yung ilalim, no? 80 na normal, ay ayun naman po yung in between heartbeats yun. Kaya anyway, you don't have to memorize it, pero para maunawaan nyo lang bakit may 120/80. Yun yung top number is systolic, diastolic yung sa ilalim. Pero ang pinakamahalaga na kung pag-uusapan, sino mahalaga ba yung systolic or diastolic? Yung systolic daw, dapat ayun ang makontrol, no? Pero parehong mahalaga yan kasi dapat yung kumbaga sa yung balancing read yung anong yon, yung mga numerong yon. Ngayon, merong paano natin malalaman na tayo ay high blood? Okay. Malalaman po ninyo kung kayo ay may high blood pagka ang lumabas doon sa measure ay 130/139/80/89. Okay? Meron na po 'yon. Ibig sabihin elevated na po ang inyong hypertension, tumaas na. Ayun po, meron ding tinatawag na ito naman yung stage 2 high blood pressure. Ang stage 2 naman ay yung umaabot ng 140/90 or higher. Ayun po. At kapag tumaas pa yan, kailangan nyo na talaga pong after pag 130 na, dapat po yan ay napapatingnan na o nakokontrol na. Sapagkat marami pong mga pwedeng magiging sanhi po yan ng marami pang ibang karamdaman. Kaya dapat po ay kontrolin natin at lagi nating imo-monitor yung ating blood pressure. Ngayon po, how to lower our blood pressure? Ito ang ating gustong pag-usapan. Kasi nga more than any other na disease, no? Ang blood pressure talaga ang karaniwang ikli ng buhay dahil kapag may kondisyon tayo niyan, kasi ibang karamdaman, karamihan naman kasi na yung mga nasasawi sa karamdaman ay hindi naman talaga yun ang actual na karamdaman nila. Actually, kapag may kondisyon ka ng high blood pressure, na-aggravate yung sakit. Kaya dapat po talaga lagi nating babantayan ang ating blood pressure. At of course,
Ayan nga, katulad natin pinag-aaralan, nasa ano yan, nasa tamang nutrisyon, nasa tamang lifestyle, no? Para raw ay bumaba ang ating blood pressure o maging normal. Okay, siyempre ayaw natin tumaas kasi mahirap namang magpababa rin, no? Ayaw din naman nating mababa rin ang blood pressure natin, no? At ayun din ay another condition. Kaya high blood pressure is a common health problem in most developed countries today. Ayan, sa ating modern world. In fact, the World Health Organization says that worldwide, more people die from high blood pressure than from any other single cause. In USA, sabi dito, some 73 million people, or about 1/3 of the adult population, has high blood pressure. Ibig sabihin, high blood sila, 140/90 or higher. O yan, mo, 1/3 ha. Okay. So blood pressure readings between 120 and 80, of course, and 139/1 over 89 rather, are in the range called pre-hypertension. Kaya nga pagka lumampas sa 120, ang systolic mo tapos ang diastolic mo lumampas din sa 80, umabot na hanggang naging 130 over sa pre-hypertension. Kaya karamihan daw ng mga adult, lalo na mga katandaan, ay may ganitong kalagayan. Pre-hypertension is a warning that one's blood pressure needs attention, because having hypertension increases your risk of heart attack or stroke to twice that of someone whose blood pressure is in healthy range. Kaya kahit na halimbawa may parehong sakit ang tao, no? Pero kung yung isang may high blood pressure, mas may risk niya siya na na mas malala siya. Kaya dapat po ay bantayan natin. Now, merong isang diet, no? Ito ay very practical diet na nabanggit na rin natin to sa nakaraang mga episodes natin, na tinatawag na Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH or DASH diet, no? Ayan po ay ito ay eating plan, ito po ay plano sa pagkain, emphasizes fruits, vegetables, and other plant-based foods rather. Research has shown that changing what one eats can be very effective in lowering blood pressure. Kaya kung meron, lalo na, no? Kung meron na tayong hypertension, mag-DASH diet ang piniprescribe sa atin. The DASH diet recommends eating at least 8 to 10 servings, tandaan nyo, 8 to 10 servings of what? Fruits and vegetables daily. O, ibig sabihin yan, 8 hanggang 10. Daily yan, no? Fruits and vegetables. Isasama nyo sa inyong pagkain. And then the DASH diet, okay, sabi rito, these foods are naturally, kasi nga, yung fruits and vegetables are very low in sodium and high in potassium. Okay. Sabi rito, 10 to 10 servings. Okay. At ito ay talagang alam na natin, mababa rin ang calories, of course, safe talaga, no, healthy. The plan emphasizes also fruits, vegetables, fat-free or low-fat dairy products, whole grain products, legumes, and nuts. Now, yan. It allows moderate amounts of, iniiwasan at konti lang, okay, sabi rito, skinless poultry. O yan, yung like for example, manok, dapat walang balat, hindi nyo raw isasama, pero konti lang din. And then, fish for those who want to eat some meat, but it restricts the consumption of red meat. Ayan, hindi lang babawasan, iwas. Red meat, refined foods, sweets, added sugars,
and sugar-sweetened beverages. Ayan. So ayan po. So may iwasan pala, ay makokontrol din pala, no, ang high blood pressure. Kaya wag niyo, kapag po halimbawa, napaka-ano rin, dapat talaga pakiramdaman niyo yung sarili niyo. Simple lang naman kasi talaga ang kalusugan. Dapat talaga ay tayo rin ang nakikiramdam. Kasi kumbaga minsan, halimbawa biglang tumaas ang blood pressure mo, sumasakit ang ulo mo or batok mo, ang 'di ba ang una mong gagawin, "Ano kaya yung nakain ko?" Oh, alam mo na, no? So iti-trace mo yun kung ano bang sobrang taba pala, sobrang maalat ang nakain ko. So yun po ay mga warning signs yun na dapat natututunan natin. Kaya sa susunod iiwasan niyo na. 'Wag po ninyong, sasanayin na minsan may mga tao rin na may makakilala ako, meron naman akong may maintenance naman ako. Kaya kahit kumain ako naku po, ayun po ay delikado kasi hindi natin alam kung kailan yun talagang magso-shoot up yung na makokontrol ba natin yung ating, blood. Maganda kung nakokontrol pero kung minsan ay hindi rin 'no. Kaya napakahalaga na po, sabi nga, "An ounce of prevention is more than a pound of cure." Okay. Kaya nga yung ating raw ngayon, yung ating gobyerno, ang ginagawa raw ngayon ay puro gamot ginagamot ang mga sakit. Hindi talaga healthcare ang binibigay nila, eh. Hindi pag-maintain ng kalusugan, kundi gamot ng gamot. Oh, ayun. Dapat daw sa atin yung healthcare, okay, para hindi tayo gumagastos kasi ang budget din ng gobyerno ay nauubos dahilan sa mga karamdaman, lalo na sa mga senior citizens, no? At talagang gumagastos sila dahil sa napakarami. Bakit nga ba ang mga senior citizens ang laging nagkakaroon ng karamdamang high blood? Bakit? Kasi po, alamin natin, katulad na sinasabi natin, as our body age, yeah, habang tumatanda ang katawan natin, tumatanda rin yung ating mga ugat. Like for example, yung artery. Ano po ba yung artery natin? Yung artery, yun po yung ugat na nagdadala ng dugo galing sa puso, palabas sa puso, para sa buong parts ng katawan natin. Yung isa naman tawag natin vein, no, or other mga capillaries sila yung magdi-distribute. Pero yung vein naman, ayun naman yung galing sa katawan, bumabalik sa puso at saka sa lungs natin. Pero yung arteries kasi po raw natin, habang tayo nagkaka-age, no, ay nagiging stiff, tumitigas at saka kumikipot, no? Kumbaga sa sumisikip. Kaya nahihirapan yung puso na maglabas ng dugo, no? At dalhin sa buong bahagi ng ating pangangatawan. Ngayon po, kung ang ating diet ay talagang maraming saturated fats na galing sa mga hayop at saka mga matatabang mga karne, ay yung daluyan ng dugo, yung arteries natin, kumakapal pa lalo pang sumisikip. Kaya yun po ang nagiging cause na hirap yung pagdaloy ng dugo hanggang magkaroon tayo ng heart attack. Ayan po yung cause ng heart attack. Kaya nga po, pinapayo sa atin ang DASH diet, no? Ano ibig sabihin ng DASH diet? Dietary approaches to stop hypertension. At ang talagang nire-recommenda po dyan ay puro gulay, prutas, at saka mga ang tawag natin dyan, yung mga nuts and na unprocessed foods. Yung mga natural whole grains, wala pong halo at walang hindi na process. Ayan po ang magpapalakas sa ating dugo at sa ating puso, no? At magpapa-normalize ng ating blood pressure. Sana po may natutunan kayo. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Usapang Senior. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet,
while shepherds watch our keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him Lord, the babe, the Son of Mary. Why lies he in such mean estate, where ox and ass are feeding? Good Christians, fear for sinners here, the silent word is pleading. Nails, spears shall pierce him through, the cross be borne for me, for you. Hail, hail the Word made flesh, the babe, the Son of Mary. So bring him incense, gold, and myrrh. Come, peasant king, to own him. The King of kings salvation brings. Let loving hearts enthrone him. Raise, raise the song on high. The Virgin sings her lullaby. Joy, joy, for Christ is born, the babe, the Son of Mary. The babe, the Son of Mary. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios. Ang inyong pong kaibigan, 71 years old. At lagi niyo kong kasama. At tayo patuloy na mag-uusap tungkol sa ating malusog na pagtanda. Okay, dahil nais ko talagang i-share lahat ng aking pwedeng ma-share sa inyo. At kayo rin po, open kayo sa ating mga katanungan, sa inyong mga message lang po kami. 0917-1742-777. 0918-9447-891. So, pinag-usapan natin yung paano ma-prevent yung high blood pressure or hypertension na talagang napatunayan na, wala na pong duda na yan ang leading cause ng lahat ng karamihan ng mga deaths worldwide. Kaya mahalaga po yung pag-angalaga natin sa ating puso sa pamamagitan ng mas malusog na mga pagkain at lifestyle. Of course, sasamahan natin yung ating pagkain ng exercise. Kaya kung gusto nyo po, wag po kayo, kasi ito yung issue ngayon na pinag-uusapan namin pag ako yung nakausap. Alam nyo, Doc, sabi niya marami kasing, kaya hindi ako nagve-vegetarian, maraming problema rin sa vegetarian. Ay, bakit po? Ano pong problema? Okay, mahal daw. Naku, hindi po mahal. Kasi kung kukumpara nyo yung bumili kayo ng gulay, at ikumpara nyo
yung kinakain niyo na processed food sa fast food, mas mahal pa yung fast food, samantala yung gulay, baba at napaka-healthy. O, yung bang 'wag na natin na pag-usapan yung ano, presyo kasi yung magkaminsan, ah, minsan nagiging excuse lang 'no, na para hindi lang, makasunod 'no, okay lang. Anyway lang po, ayun lang naman ang gusto kong sabihin dun na kung gusto po natin, there's a will, there's a way. O kapagka maraming, pagka talagang gusto natin, walang dahilan para hindi natin gawin, gano'n po. Ngayon, tuturuan ko kayo, 'no? Hindi ko sinasabi na maging vegan kayo, yung pure ano, vegetarian na talagang wala na. Kasi ang vegan, ang alam ko, wala na lang itlog, wala kahit fish, no? It's all ano, plant-based yan. Pero you can start, no, having a healthy diet, no? Hindi rin sinasabi na pag mababa ang cholesterol ay pag wala kang hindi cholesterol ang kinakain mo, okay na yun. Hindi rin po, may mga tao na matataas ang cholesterol pero hindi naman sila hindi naman sila nagkakasakit. Meron din mababa naman ang cholesterol pero nagkakasakit din. Yung bang gano'n? Ang tinuturo sa atin kasi dito yung ma-maintain natin yung, normal, yung healthy, ah, rhythm, yung flow ng lahat ng ating, sistema 'no. Kaya dito anuhin natin, ano ba, papaano ba maging ano, mag-start na maging, vegetarian yung aking ano, diet? Simple lang, simple step. Number one, make your changes gradually. Huwag mong bibiglain. Anything po na binigla nyo ay hindi rin po yung maganda. Dapat po meron na, kumbaga nga sa exercise, meron ka pa munang ano nalimutan ko na yung term. Pero yung pag-umpisa mo, slow down, tapos pabilis ka ng pabilis, no? Tapos pati rin bago ka matapos, babalik ka rin uli, have to slow down pa hanggang matapos ka, hanggang mag-stop. Ganon din po yun. So some people can become vegetarian overnight, but most find that they do better when they take plenty of time. Take time po and making such a major change to their eating habits. Dahan-dahanin din po natin. Unti-unti nating baguhin. Ayun nga, yung serving nga. Halimbawa, simulan mo muna, 5 servings muna. Tapos sumunod na araw, sumunod na linggo, tumataas, nagiging 7, nagiging 8, hanggang 9 to 10 na. Ayun na po, masasanay na po kayo. Ganun po. Gradual lang. Tapos nga, dagdagan nyo ng fruits and vegetables. Ayun nga yung pinag-usapan natin. Start by aiming for at least 5 servings muna daily. Fruits and vegetable. And then when you are comfortable with that, pagka nasanay na kayo, komportable na kayo, start working your way to 8, then 10. Okay. As proposed, the eating plan recommended by the National Institutes of Health. Okay. Tapos, eat lots of salads. Ayan po, magagawa nyo yun kapag lagi kayo may salad. Kasi nga, vegetable salads. Tossed salad, make a variety of vegetable soups. Ayan din. Para sa halip na puro karne, puro bulalo, or puro adobo, ano po, ano nyo, gradually, palitan nyo ng mga healthy dishes. Okay, the healthy na mga recipes niyan. And then revel in fruits. Walang limit ang fruits pero tingnan niyo rin na yung hindi masyado matamis na fruits at hindi rin okay na marami kasing fruits din na marami matatamis. But you can eat them by themselves. Add them into fruit salads. Pag nagpo-fruit salad ko kayo, huwag na ho yung mga process. Gawin yung natural fresh fruit salad. And then make at least half of the grains you eat whole grains. Ayan. Ano nga ba yung sinasabi nating half of the grains you eat whole grain? Ayun po yung mga hindi na process, like for example, instead of white rice, subukan nyo na I started ako sa akin personally, nag-start ako kasi ng 1/2 yung
white rice tapos hinahaluan ko muna ng brown rice ng hindi nga kalahati, basta hinahaluan ko muna para masanay lang ako hanggang later on, hanggang naging purong brown rice o red rice na ako. Ganun lang po. Hindi naman po talaga mahirap. Make it gradual at saka practical, yung kaya nyo at saka yung gusto nyo. Wag naman po yung iba naman kasi no nagkasakit na, hindi na nag-white rice, talagang puro brown na bigla na lang na hindi naman niya minsan yung digestion niya hindi rin nasanay. Kasi po yung napansin ko sa mga brown rice at saka yung mga red rice at saka yung mga unpolished rice, talaga pong yan, kumbaga sa napansin niyo very talagang coarse at saka matitigas talaga sila. Talagang hindi ka gugutumin dahil nga hindi sila nag-a-absorb ng ng mga sugar ay yung kaya hindi pumupunta sa katawan yung sugar nung na kaya hindi ka gugutumin. Kaya dapat sasanayin natin 'yan. Okay? Isa pa, increase the number of legumes. Okay, legumes are high fiber containing more than any of the other food groups do, and they are richest in protein and plant foods. Okay, all plant food. They make good alternatives to meat dishes. Ayan ang gawin nyo, legumes. And then, a variety of vegetarian and entries. Bahala kayo mag-isip. Magbasa kayo at makinig kayo sa mga magagandang mga payo, mga recipes na pwede nyong ma-adapt. Kaya, becoming a vegetarian, practical lang po yan. Huwag nyo nang gawing big deal at huwag nyo nang para pa rin po yun sa inyo. No? Kahit naman kung talagang gusto nyo lumusog, talagang gagawin naman natin ang paraan na tayo maging malusog o mapipilitan naman tayo pa. Kasi kung pag magkasakit na tayo, lahat na kahit mapait, kakainin natin. Kahit hindi maganda ang lasa, iinumin na natin. Ganon din ang mangyayari. No? Samantalang gawin nyo ng lifestyle, healthy lifestyle. At saka iba pang mga tips ay, of course, learn more to make good vegetarian alternatives before you stop eating meat. Okay? Kinakailangan pag-aralan nyo rin. Kasi dapat may equivalent rin yung mga meat sa kakainin nyo na sustansya. Okay? People who don't know how to prepare something to in place of the meat, they used to often end up eating too many carbohydrates. So, dahil sa pag-iwas ng meat, puro naman carbohydrates ang kinakain, hindi rin po balanse yun. Wala rin marami pong kulang doon na protina, na minerals, protein. Kaya dapat po pag-aralan. Yan ang sinasabi natin. No? Be wise, comfortable, at saka yung practical. Okay? And then beware of sweets. Ayan pa. Kahit naman hindi ka vegetarian, talagang bawal yan. Kasi most people like sweets. And sometimes vegetarians eat too many. Perhaps because they're preparing healthy, satisfying protein dishes. Ayan. Kaso, ayan, may mga sweets, sugar din. Rice kasi talagang malatas ang sugar. Make sure you're getting the calcium you need, okay? The World Health Organization recommends at least 600 to 840 milligrams of calcium daily for vegetarian adults who eat no meat, and more for kapag hindi ka kasi na kailangan mo. Kaya pwede kang mag-consult sa doctor, pwede ka calcium supplement, pwede rin yan, no? And then if you're vegan, be sure you get enough vitamin B. Ayan. Vitamin B, people who need at least 6 mcg of B12 daily. Older people may need more and may need to get it from fortified foods, for they can absorb it well. Eaten in place of meats, of snack foods, provide good nutrition without adding too many calories. Enjoy nut butters in place of margarine and dairy butter. Okay, sa halip na dairy butter, yung butter, no?
nut butters. And then aim for serving nuts an ounce more, at least 3 times a week, mga nuts. Okay. Daily is best. And then drink healthful beverages. And of course, get adequate sunshine and vitamin D. So ayan po yung mga ano yan, kung gusto nating maayos ang ating lifestyle or start becoming a vegetarian, ayan po ay napakagandang decision para sa ating lahat, para tayo mapanatili natin ang ating tinatawag na blood pressure, okay? At higit sa lahat, maiwasan natin ang maraming karamdaman. Diyan lang po kayo, pagbabalik po ang Simula Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa aming programang Simula Usapang Senior dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at nais ko pong anyayahan kayo sa pagkakataong ito tungkol sa pag-usapan natin ang tungkol sa senior wisdom. Ito po yung karagdagang kaalaman para sa ating spiritual at emotional na pamumuhay. Ang ating pong kwento ngayon ay ang pamagat ay Great Decision. Parang parang decision para maging vegetarian. Ito ay may kwento rito ng isang musmos na kabataan. Sabi ko, wala namang age na sinabi, pero small boy, musmos. Ibig sabihin, wala pang masyadong kamuwang-muwang tungkol sa buhay, no? At dito ay may kapatid siyang babae na mas malaki sa kanya na ang karamdaman ay nagkaroon ng malubhang karamdaman na nangangailangan ng dugo. At sabi nga dineclare ng doktor, no, sabing ganon, na ito ay ang makakaligtas lang sa kanya, no, pinakikinggan ng batang musmos. Ang makakaligtas lang sa kanyang kapatid ay masalina ng dugo. Okay. Nung in-announce ng doctor ay kasi siyempre siya lang ang naka-compatible na dugo sa ate niya. Sabi sa kanya, ang pangalan niya Johnny. Johnny, sabi ng doktor, willing ka ba ibigay mo ang dugo mo sa ate mo? Yung bata, alam nyo, nanginginig at saka kita mo yung labi, nanginginig at talagang halos hindi siya tumitingin. Pero maya-maya sinabi, opo, sinagot niya. Kaya sabi nga doon, una siyempre nag-hesitate siya pero dahilan sa na alam niya na ayun lang makakabuhay sa kanyang ate, binigay niya, umuo siya, no? Kaya sabi daw, soon the two children were wheeled. And dalawa sila, dinala sila sa sabi rito, operating room, sabi rito. Yung kanyang ate, putlang-putla na, talagang nasa malubhang kalagayan na talaga. Na very pale and thin, pero si Johnny naman, although kabataan kasi, bata pa, no? Ay naman siya, matipuno, tapos picture of good health, hindi kumikibo, neither spoke, but when their eyes met, Johnny grinned. Naawa siya doon sa ate niya, no? Kaya nung ginawa na ang blood transfusion, sinaipon yung dugo niya, no? Sinalin yung dugo ni Johnny, sinalin doon sa ate niya.
Sabi ganon, sabi, as the blood was siphoned into Mary's veins, one could almost see new life come into her tired body. Nagbago yung larawan ng kapatid na babae at naging nagkakulay na, hindi na siya maputla. Talaga nakita mo na nagbago at talagang nag-improve, no, dahil sa pagsali ng dugo. The ordeal was almost over when Johnny, the brave little boy, tapos na, matapos na yung ordeal, nasali na, ay nagsalita nga itong si Johnny. Doctor, sabi niya sa doktor, kailan po ako mamamatay? Kaya doon lamang sa tanong ni Johnny na yun, doon lamang niya na-realize ng doktor na hindi pala naunawaan ni Johnny yung sinabi na, pwede mo bang ibigay ang dugo mo sa ate mo? Kasi sinabi ng doktor ayun lang magliligtas ang buhay niya. Nag-aagaw po, mamamatay siya pag hindi siya nakapagsali ng dugo. Kaya sabi ni Johnny, pagkatapos ng transfusion, sabi niya, Doktor, kailan po ako mamamatay? Doon lang naunawaan ng doktor yung tanong ng batang yun na kailan siya mamamatay. Ang pagkakaalam ng batang si Johnny ay kapag binigay niya ang kanyang dugo, binigay na rin niya ang kanyang buhay. Ibig sabihin siya naman ang mamamatay. Okay? Pero natuwa ang doktor, natuwa ang kanilang mga magulang sapagkat dahilan doon sa bagamat, no, hindi niya na meron siyang takot na mawawala rin ang buhay niya, ibinigay pa rin niya para lang ibigay sa kanya, para lang mabuhay yung kanyang kapatid. Kaya nung sabi ng doktor, ang ganda ng lahad dito, sabi ng doktor, no, Johnny, sabi niya ganon. You will not die, Johnny, but through your sacrifice, your little sister will now live. Johnny, hindi ka mamamatay. Pero dahilan sa sakripisyo at pag-ibig na binigay mo sa kapatid mo, ang iyong kapatid ay mabubuhay. Pareho kayo mabubuhay. At napakagandang ngiti ang sinagot ni Johnny. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay bagamat very innocent, no? Innocently, alam niya na kapag binigay niya ang kanyang buhay, alam din niya mamamatay siya. Mawawala yun sa kanya. Pero kahit na gano'n ang nasa isip niya, ay nag-decide pa rin siyang ibigay yung kanyang dugo para mabuhay ang kanyang kapatid. Kaya dito, naaalala natin, so pag-usapan po natin to na si Jesus Christ gladly went to the cross, okay? At ginawa niyang desisyon na ibigay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, no? Ang kanyang dugo para tayong lahat ay maligtas at magkaroon tayo lahat ng pag-asa, ng kapatawaran, pag-asa at kaligtasan. Kaya kung babasahin natin dito sa 1 John 5:6, okay? Ito po ay babasahin ko sa English Bible. Jesus Christ is the one who came. He came with the water of on his baptism and blood. Natandaan niyo nung dumating siya ay dala-dala niya, no? At ang kanyang dugo at sa kanya ibinigay pa rin niya sa ating lahat para tayo, sabi niya, he came not only with water but with both the water and the blood. Kasi kung wala yung dugo, tandaan natin, alam natin na kapag walang dugo, walang 'di ba? Naalala niyo yung sa sanctuaryo, pag walang dugo ng hayop, walang kapatawaran, 'di ba? Pinapatawad ka pagka tayo nag-aalay ng dugo. And the Spirit himself testifies that this is true because the Spirit is truth. Ibig sabihin,
ang dugo ng Panginoon ang nagligtas sa atin. Pagpalain po tayo natin, Panginoon, sa munting karunungang ito. Magbabalik po ang Simula Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Papurihan po natin ating Panginoon at tayo ay dumako na sa ating prayer time. At alam nyo, binabasa ko kanina yung isang magandang pinadala sa aking text tungkol sa prayer in early morning. Kaya napakahalaga pala pag sa umaga, no, pag gising natin, napakahalaga pala na dapat tayo nananalangin. At alam nyo kung bakit mahalaga yung praying early in the morning. At alam natin, ayan ang kinagawian din ng ating Panginoon, no? Na siya ay nasa during his ministry sa sanlibutan ito. Kaya bakit daw tayo napakahalaga na why should we pray early in the morning? Number 1, abay nakalagay rito 13 reasons, pero magandang para mai-frame lang natin ating sarili ng kahalagahan ng panalangin sa umaga. Number 1, prayer in the morning is so important because you meet God before you meet the devil. Oh, di ba? Napakagandang motivation yun, no? Kasi nga, pagising mo, napakahalaga. Ma-meet mo ang Panginoon dahil alam mo na buong araw posible talagang makakasama mo ang kaaway, no? Kaya you meet God before you meet the devil. Number 2, you meet God before you meet the circumstances of life. Napakahalaga bago mo maranasan ang mga mangyayari, mga problema, no, sa araw na yon, at least na-meet mo na ang Diyos. Ibig sabihin, nakipag-usap ka na sa Panginoon at panalangin ka na, nasasamahan ka. Number 3, you talk to God before you talk to many people. Ayan. Diba? Napakagaling. No? Na unahin na, nakapag-usap ka na, nauna na ang Diyos mo nakausap bago pa yung mga tao. You fellowship with God before you fellowship with other people. Nauna na nakipag-fellowship ka sa Panginoon bago yung social group. You hear news from heaven before you receive any breaking news. Diba? Napakaganda yung una mong balita, galing sa langit, lalo na pag nag-aaral ka pa nagbabasa ka muna for your devotional, and then, bago mo na nabalitaan yung mga balita sa news na yan. And then, you sit before God before you sit before people. Talaga, God talaga first, no? Nauuna lahat sa Panginoon. And then, you kneel before God before you kneel down before men. And then, you honor God before you honor people. Then, you get into His presence before you get into the presence of people. You feed your spirit before you feed your body. Yung kaluluwa, no? Mahalaga bago yung physical mo. And then you call Jesus before you call other small names. Tama? The biggest name, tinatawag mo through Jesus Christ. Bago mo tawagin, may iba-ibang pangalan. You see Jesus Christ before you see yourself in the mirror. Ayan, napakaganda. Bago ka manalamin,
bago mo nakita sarili mo, si Jesus Christ muna ang nakita mo. And then, you sweep your heart before you sweep your yard. Bago ka gumawa, puso mo muna, nalinisan mo. Di ba napakagandang preparation yun? Kaya prayer talaga is really the key, no, to heaven. Pero dapat pag tayo nanalangin, may pananampalataya. So, natin idalangin ang ating programa at ang mga kaibigan natin na para patuloy na hinihilingan tayo na isama natin sa kanila, sila sa ating mga personal at saka mga private prayers. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyong paalala sa amin na napakahalaga na kayo muna ang aming harapin, kayo muna ang aming tanggapin bago namin iharap ang aming mga sarili sa sanlibutan ito. Nais namin amang kayo pa rin lagi ang manguna sa amin. Kaya salamat sa lahat ng inyong biyaya, salamat sa inyong pag-ibig, at salamat sa lahat ng mga pagpapala na patuloy namin tinatanggap sa inyo. Narito kami, Ama, ang programang Simula Usapang Senior. Alam namin ang programang ito ay inyong programa. Kaya alam namin na ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming sasabihin at pag-aaralan sa programang ito ay mula sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Tulungan kami, Ama, na maging bukas ang aming puso't isipan sa mga paalala na ibinibigay niyo sa amin. Maraming salamat sa mga payo at maraming salamat po sa mga salita na inyong patuloy na binibigay bilang pagkain na aming mga kaluluwa. Tulungan kami, Ama, na patuloy kaming manampalataya at panghawakan ng mga salitang ito sapagkat ito lamang ang aming tanging pag-asa, ito lamang ang aming pananggalang sa lahat ng aming susuunging mga karanasan sa lupang ito. Nais namin amang ikaw ang siyang manguna sa aming buhay. At sa oras na ito, narito po nais namin banggitin ang ilan sa aming mga kaibigan na patuloy po namin ay hinihiling ang inyong patuloy na pagpapagaling sa kanila. At sila po ay ngayon ay nakakaranas ng unti-unting kagalingan at panunumbalik ng kalakasan. Nais po namin idalangin ang kanilang total healing. Gayon, unang-una si Pastor Joel Solis, gayon din si Irene Asidao, si Ding Sendanya, si Waylene Lorenzo, si Gemma Molina. Pagpalain din si Rebecca Melanio. Pagpalain si J. Rom Dotimas, si Elma Flores, Jessie Gonzalez, Estelita Luna. Pagpalain po ninyo, pagalingin si Pasita Filomena Ramirez at si Maricar Bartolome at marami pa pong iba. Lahat po ng aming mga kaibigan na ngayon ay nakakaranas ng mga karamdaman. Alam po namin na ikaw ang dakilang Diyos na kailanman ay hindi kami pababayaan at hindi kami magkakaroon ng suliranin sapagkat kayo ay may pangako sa amin na patuloy nyo kaming kukupkupin at hindi nyo kami pababayaan magpakailanman. Salamat po sa programang ito na patuloy ninyong ipinaaabot sa maraming mga tao. Ikaw lamang, Panginoon, ang nais namin magsalita sa kanila. Gamitin kami bilang instrumento, subalit ang kanilang mga kalooban, Panginoon, kayo po, sa tulong na inyong banal na Espiritu, kayo po ang mangusap sa kanila. Kaya po sa oras na ito, muli namin tatagubilin ang lahat ng aming mga plano, lahat ng aming mga gawain, sapagkat kayo lamang nakakaalam ng mabuti para sa amin. Tulungan kami sa araw na ito, anuman ang aming mga kalagayan ngayon, alam namin na ikaw lamang ang makapagbibigay
ng wasto at tama at higit sa lahat, ligtas na kalagayan para sa amin. Tulungan kami na patuloy kaming mag-aral ng inyong banal na salita, makinig sa inyong mga payo, makinig at tanggapin ang inyong mga mensahe para sa amin. Tulungan kami na maging panatag kami sa aming buhay at alam namin mararanasan lamang namin sa tulong ninyo. Tulungan kami na kami ay patuloy na humawak sa lahat na inyong pangako sa amin at bigyan kami ng malakas na pananampalataya at maging handa sa inyong ikalawang paparito. Higit sa lahat, patawarin kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasalang nagawa sa iisip man o sa salita o sa aming mga gawa. At ang lahat na ito'y aming inaasahang tatanggapin alang-alang sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, sa makulay na mundo, anong sigla, anong saya. Isa na naman pong napakagandang araw, isang napakagandang aral ang ating natunghayan sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pakikisa. Sana po ay meron tayong natutunan at maaari po ninyo ibahagi o i-share naman ninyo yung ating Facebook at saka YouTube. Just type Adventist World Radio Manila at i-share po at paki-like. Okay, so maraming salamat po sa inyong pakikisama at sana huwag niyong kalilimutan ang programang ito ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, ayun din po si Andy Joaquin, si Jonah, nais ko rin si Reza Nabor, maraming salamat, si Wilmer Estrito, si Irene Sidao, at higit sa lahat sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan at laging nagsasabi, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po sa inyong lahat hanggang sa muli.